Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 154 ka mga mahalong cellular phone nga gituang kinawat na bawi sa kapulisan. Pagpahigayon og drone show inay fireworks display gisugyot sa simbahan. Renovation sa bagong buhatan ni Governor Pamela Baricuatro adunay pagtugot sa National Historical Commission of the Philippines. Lalaki nga hubog og nakagamit og shabu ng lugos og 5 anyos nga batang babae nasakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, moabot sa 154 ka mga smartphones nga gituoang kinawat na embargo sa kapulisan gikan sa usa ka building sa Dan Leon Kilat ning Dakbayan sa Sugbo. Duha ka mga lalaki nga maoy namalit sa mga kinawat nga iPhone nadakpan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 154 ka mga mahalon nga cellular phone kasagaran ini, iPhone nga gituo ang kinawat, ang nasakmit sa Cebu City Police Office sa kwarto nga giabangan sa Dalan Leon Kilat sa Barangay Pahina Central, Dakbay sa Sugbo, alas 2:30 kagahapon sa hapon. Ang hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel George Ilanan, mo'y nangulo sa pagronda sa buong kwarto, human usa sa mga suspitsado ang nadagpan na o gitudlo nga mo'y mopalit sa mga kinawat nga cellphone gikan sa miaging tuig hangtod na sa bag-ulang nga natapos nga Sinulog Grand Parade niadto nga Domingo. Among lawak giabangan sa gituang duha nga tusa upat ka mga suspitsado. Didto itapok ang mga kinawat nga cellphone. Una kini ibaligya. Matud Ilanan nga dunay sila kuyog nga upat ka mga reklamante. Din gipangkawat ang ilang mga iPhone ug sa dihang gisusi ang Global Positioning System kon GPS sa ilang unit didto mo pin sa mga repita. Tungod ani dali gisusi ni Ilanan ubad sa mga sakop sa City Investigation and Detection Unit CIDU ug Special Weapons and Tactics SWAT ug gisunod ang usa ka cellphone repair shop. Ug nasuta, dunay day ni hagdanan sa luyon ini nga dikonektar sa mga kwarto sa ikaduhang andana dinto adto ang tulo ka mga bag nga puno sa mga mahalong cellphone. Nadakpan diha dayon ang usa ug nadakpan usab ang laing kauban ini sa gihimong follow-up operation nga misaway unta sa pagdaganapan na kuptan gini sa mga pulis kay gipaubos na sa kustodiya sa CCPO. Ang fine application nila dito ni Tudlo sa usa ka establishment dito sa Leon Kilat. So yato na to ang establishment sa itong mga operatiba sa CIDO o sa CIO, sa Intel na to, invest na to, ilang yato. Then kuha na to, dito yung nagtudlo, upat ka complainant ilang idala. Nga niingon to mga estudyante taon, nga gitudlo yun diha nga establishment. But still, time is of the essence yun. Kay any lost time, we will lose the evidence, di ba? Namin dito. Sa upat ka mga reklamante nga sila nawagtangan og cellphone, dinipin sa mga repeat ang GPS, pulos na adito ang ilang nga cellphone, nasagol sa kapin o sa kagatos ka mga iPhone o ilang ning nakuha. Gituha nila nan nga kadaghan sa nakuha dili lang ni sa sinulog nga hitabo ug posibleng sa miaging mga buwan pa kini nakawat ug gibaligya ngadto sa suspitsado silang alias Mario ug alias Rona, mga tinun-an sa usa ka universidad sa Dakbayan sa Sugbo sa kursong nursing ug BSBA. Personal nga niadto sa cell shop tungod kay didto usab mipin ang
ang iyang iPhone Finder nga application. Ang ilang cellphone na wagtang netong Domingo sa gabi, Enero 18 sa Baseline Barangay Kaputao sa Fuentes Menia, human sa Sinulog Grand Parade o ipangkuot sa ilang mga bulsa. Ako ang cellphone, di sinato picture-picture pag-una dahil pagkataod-taod kay ako ra siya ibutang sa akong bulsa. Kay wala na ako kasunod sa akong bag. Then pagkataod-taod kay after 5 minutes dyan, nawagtang dyan siya kay pag-picture pa kami ato kaduha na. Dayon pagkagahapon kay ako siya gitrace, naabot siya og Oslo port. Ako siya gi-post sa Facebook. Ito ko nagaran nga pag kanang kuan pagkagabi na mga around 5 PM. Nibalik ang iyang location gikan sa Oslo, napadong na siya sa Naga. Sa kung last niya nakita sa iyang location, kaya na siya diri around sa Cebu City. Sa namo koy extra phone niya, naka same raman ni og iCloud, ma-find my raman siya niya. Pag first gyud na katong pag-locate na ko around 4 AM after sa Sinulog kay naa siya sa Mambaling niya. Pagkabuntagan na kay nana siya sa Naga niya, murag gibiyahe siya kay pag-udto na siya sa Argao niya, padong Talisay niya mo to pag gahapon sa hapon na siya sa Imol dapit na kapin niya. Wala mo ko nakakuan kay nam ko sa eskwela na to mo to ganinang buntag na siya diri hantod udto niya udto minanganhi. Human nga nag-viral ang mga post sa social media sa mga nagkuha nga cellular phone, nagpanon ang kapin sa usa ka gatos ka mga tao nga nawagtangan og iPhone sa buhatan sa Cebu City Police Office sa Dalan Gururdo aron mosusi kung nalakip ba ang ilang cellphone nga nakuha. Sa pagkuha ning balita, dulan na sa usa ka gatos ang positibo nga miila nga ila ang cellphone ug doon sila ebidensya nga sila ang tag-iya niini. May pasabot tinuod si ilanan nga sa 154 ka mga cellphone nga nakuha, 95 nga tunas 98% mga iPhone ug pipila lang ang Android. Bisa pa man nga doon na may claim sa mga cellphone apan dili pa kini hingpit na mahatag sa mga tag-iya kung dili pa mapasaka ang kaso batok sa mga suspitsado. Kuan silang affidavit sa kay part of our kuan sa naghago ta nga mo manakop, hago ta makuha ilang cellphone. Apo sa silang gihangyo nga mo file ta og kaso. Total ibalik ra man gyapon ilang cellphone. We have already talked with the City Prosecutor's Office nga ika-file daw sa kaso, kuyugan lang og undertaking nga ang tag-iya sa cellphone siya mo keep sa evidence para mabalik na sa nila right there and then ang ilang. Auhag ni ilanan sa mga nakawatan og cellphone nga bisita sa buhatan sa CCPO ug molawat og affidavit alang sa pagpasakag kaso sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Way gigasto ang Kapitolyo alang sa yano nga costume nga gisulob ni Gobernador Pamela Baricuatro atol sa iyang pagsayaw sa Sinulog Grand Parade niadtong Domingo. Suma pa ni Baricuatro nga igo lang nga gidonate ang sa designer nga si Carrie Santiago alang sa yanong costume nga iyang gisulob. Kinaigig pagyok usab sa mga mamaligyaay kandila nga miso kunan magsinog diha dool sa Magellan's Cross nga halos wa tagda sa uban. Nahimamat ni Baricuatro ang maong mga manindahay atol sa iyang papangampanya sa dihang nilansar siya pagka-gobernador. Hinoon natagbaw ang gobernador sa nahimo niyang halad nga sayaw ngadto sa Batang Hesus uban ang contingent gikan sa Danau City. Last year, during the campaign, I was with them. I was dancing with them because I want to get to know them na unsa ilahang gibuhat. Kay na-curious ko, they were wearing the yellow and the red saya, tawag nagsaya. So mo they were my inspiration. Gikonsiderar ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang pagpahigayon og drone show inay nga mag-fireworks display sa matag kalungsuran kung kasaulugan. Suma sa iya nga post, mas makatabang ang drone show kay way aso itandi sa fireworks nga magbaton og chemical emissions sa hangin. Gawas nga mas mingaw dili makaapekto sa kinatibukan ang drone show ngadto sa kahayupan kay dili man kini makahatag og kasaba sa palibot nga mo resulta sa ilang kakuyaw. Dugang pa sa environmental advocate nga si Oy nga pinaagi sa maong alternatibong matang sa kalingawan dili kini makaapekto sa kalikupan o makalikay usab kini sa risgo ngadto sa uban. Kini bisan pa man sa kamahal sa mga gamit apan mahimo nang i-recycle tungod kay igo rang bag-ohon ang mga material nga ipakita ngadto sa mga dumuduong.
Syudad sa Mandawi nangita na og malungtaron nga solusyon sa problema sa basura. Samtang pag-segregate sa basura hugot nga ipatuman karon diha sa mga kamarangayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpatawag si Mayor Tadeo Junki Uwano og emergency meeting sa tanang barangay kapitan sa Dakbayan kagahapon aron hisgutan ang hugot nga pagpatuman sa segregation sa basura. Gipasabot sa mayor nga ang strikto nga waste segregation, lakip na ang paglahi sa mga basura nga magamit alang sa composting, usa ka pamaagi aron maminusan ang kolektahonon nga basura sa syudad og kini dili magtipunog sa temporaryo nga transfer station sa barangay Umapad. Sa pagsegregate og tarong, maminusan usab ang residual waste nga malabay sa hauler ngadto sa Asian Energy sa lungsod sa Konsolasyon. Matud ni Uwano nga ang sagad nga tinuig nga bayad sa tipping fee alang sa paglabay sa basura moabot og 65 milyones pesos, apan ang tulo ka buwan nga kontrata karon sa hauling nagkantidad og 68 milyones pesos. Busa giawhag ang mga barangay nga motuman sa segregation aron maminusan ang timbang sa mga residual waste nga malabay ngadto sa hauler. We incentivize katong mo follow gyud sa kanang strict segregation. Ato pa nang i-reconstruct na naman kuno ni incentive sila before pero atong i-reconstruct or we have to implement sanctions which we don't want to do na di na nato kaon ng ilang basura kaya ma-affected ang ilang man sang mga constituents. Pero di sad pwede dili sila kaya that would be unfair to the other barangays na nisunod yun. Gipaniguro sa mayor nga nangita sila og long-term nga solusyon kung asa pwedeng makalabay og basura ang Dakbayan, sanglit dili pa man kalabayan ang landfill sa barangay Binaliw sa syudad sa Sugbo tungod sa nahitabong landslide. Lakip na nga gitan-aw ang pagtukod og waste to energy facility. Nag-invite mo sa ni Mayor Valchong among tan-awon kanilang waste to energy na plant dito sa Naga. So, kauban sa nato atong mga some of our city councilors. And then we're considering this as well. No, naman tayo area katong sa MGLP, ang ilang kinanglan kuno dito mga 1.5 hectares man needed to put up a waste to energy na planta. Again, tanang angle ato gyud ning gi-consider nato. Aduna usab gipangtanyag ngadto kanila nga mga landfill sa Bugo City ug Aluginsan apan layo alang sa syudad ang paglabay sa basura. Hinuon gipangtun-an pa ang tanang opsyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gusto ni Kunsel John Alcover nga palawman pa ang investigasyon sa nitubong pagkahugno sa Binaliw landfill nga niresulta sa kamatayon sa daghang mga trabahante. Alang niya, mahimong kalikayan ang maong insidente kung adunay klaro nga safety measures sa palibot. Mulusad si Alcover og executive session uban ang mga kadagkuan sa Prime Waste Integrated Solutions aron na sukit-sukiton ang kahimtang sa pribadong labayanan ug basura. Taliwa kini sa pagsupak sa mga kaubanan sa konseho gumikan kay redundant na kini sa gihimong investigasyon sa Senado ug sa hingtungdang ahensya. Apan kinahanglanon kini ni Alcover aron manubag ang kinsaman nga nalambigit sa kamatayon sa 36 ka mga taong natatabunan sa landfill. Lapu-Lapu City Traffic Management System may pahibaw nga way mahitabong road closure o rerouting atol sa ASEAN Tourism Forum bisan pa man og sa second bridge moagi ang mga delegado paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Apan atol sa welcome dinner sa Rad-an gyud sa Makadyot ang karsada paingon sa Mactan Shrine. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Karong Enero 24 ug 25, mga na ang libuan ka mga partisipante sa ASEAN Tourism Forum 2026 nga ipahigayon sa Enero 26 ngadto sa 30. Matod ni Mario Napuli, ang pangu sa Lapu-Lapu City Traffic Management System, nga gikan sa Mactan Cebu International Airport, ang mga partisipante adto moagi sa Marcelo Fernan Bridge o Second Bridge paingon sa New Star sa South Road Properties sa Cebu City. Gitataw ni Napuli nga walay ipatuman nga road closure o rerouting sa pag-abot sa mga partisipante ug atol na mismo sa pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum. Dili ta mag road closure. Ato lang ang importante lang ani communication sabi na kung ang mga delegates paingon na sa Mactan yung taon. So kinahanglan ang katong sa Mandawi pa lang daan kailangan makaibaw na may nga paingon na dire ang atong mga delegates para sa atong mga traffic enforcer para gold lang nato kadyot ang traffic di paglabay balik. Dugang paniya nga hugot usab nga seguridad ang ilang ipatuman sa mga ruta nga agian. Kining mga lugar nga agian sa atong mga delegates so nag-intensify ang
clearing operation, labi na katong mga parking, illegal parking sa padagan. Magpuno sa tao, dugang mga tao, labi na katong atong mga major intersection, kung asa mo agi ang atong mga delegates. Apan sa Enero 28, siradan una sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi ang Punta Engaño Road, gikan sa iskina padung sa may Mactan Shrine alang sa ipahigayon nga welcome dinner sa mga partisipante. Ang mga partisipante magikanan ni anang higayuna sa Mactan Expo sa Mactan Newtown. Nibutyag sinapuli nga ang mga mopadong ug mogawas sa Punta Engaño adto una moagi sa Mactan New Access Road. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, renovation sa bagong buhatan ni Governor Pamela Baricuatro. Adunay pagtugot sa National Historical Commission of the Philippines. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. That portion was brought to you by Grab and Move It. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk.
Balik sa ato mga balita, renovation sa bag-ong buhatan ni Gobernador Pamela Baricuatro giuyunan sa National Historical Commission of the Philippines. Samtang buot gamiton sa Court of Appeals ang Palace of Justice Building sud sa Capitol Compound. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitugutan sa National Historical Commission of the Philippines kung NHCP ang pagpa-renovate sa West Wing sa Executive Building sulod sa Cebu Provincial Capitol Building. Gibutyag ni Gobernador Pamela Baricuatro nga sa nimong pagsusi sa NHAP ug sa diyang gitunol ang approval, walay nakit ang violation sa mga heritage laws ang pagpanindot sa mamahimo niyang bag-ong opisina. Taliwakin ni sa mga pagkwestiyon gikan sa mga kritiko bahin sa renovation bahin sa Capitol Building aron diya na mahimutang ang bag-ong Governor's Office. Sa diyang gibisita sa news team ang West Wing sa Capitol Building, anaan na sa finishing touches sa mamahimong bag-ong opisina. Kini aron makabalhin na sunod semana aron dito na himuon ang mga transaksyon o ubang mga mahinungdanong meetings. Yeah, I think there will be more offices also, space for office there sa mga staff sa Governor's Office. And also ang League of mga mayors, no? Ang LMP, yeah, they're also asking for a space. So the current office of the governor's staff, part of it will be for them. Lakip sa gitrabaho karon sa Kapitolyo mao ang planong pagpa-renovate sa karaan ng Palace of Justice ginimutang sa luyong bahin sa Kapitolyo. Mato ni Assistant Provincial Administrator Alvin Empases nga padayon ang ilang pagpangita og mga maynungdanong dokumento nga mooy basihan sa nimong pagpanag-iya sa Capitol Compound. Sa gayong mahinayon ang mga plano puot gamiton sa Court of Appeals ang Palace of Justice aron dito na himuon ang mga hearing. May namdumang apektado ang mga buhatan sa Court of Appeals human giguba sa kusog nga linog ang ilang opisina netong 2025. Trabaho naman ni in partnership with Culture and Arts sa Cebu City kay ang complex it's actually a city ordinance. So tako kini na next step na trabaho no pero good thing lang under the leadership ni Gov kay ato na lang sundo na ang proseso. Okay? It was never been considered the longest time since the heritage, di ba? Ian Navarro, CCTN News. Mga individual o mga tunghaan nga mapabatod ang nanikas o miabuso sa pundo sa gobyerno ubos sa private school voucher program pahaptangan og mas bugat nga silot. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gitribukar sa usa ka opisyal gikan sa Private Education Assistance Committee nga adunay mga pribadong tunghaan nga adunay provisional permits nga miabuso sa senior high school voucher program. Kini pinaagi sa paggamit og mga gitawag og ghost students ug uban pang dili maayong binuhatan. Tungod niini, mibahad si Senador Bam Aquino atol sa pagdungog sa Committee on Basic Education nga kinahanglang mahunong na ang pagpanikas ug masilutan ang mga responsable niini. Yung isa sigurong pwede ho nating madagdag dito po sa committee report ay a separate penalty for schools or for individuals who are defrauding our students. Gusto usab sa senador nga adunay garantiya nga ang mga voucher direkta nga mapadung sa mga lehitimong tinun-an ug magpabilin ang taas nga guidelines ug transparency sa mga pribadong institusyon. Giinsistir niini nga ang gisugyot nga mas bugat nga silot irekomendar sa committee report aron malikayan ang sayop nga paggamit sa pundo sa edukasyon sa mga tinun-an. Pwede ho tayo maglagay ng iba pang penalty kasi ang kinakaso po ninyo syndicated estafa. In fact, baka nga falsification of commercial documents lang yun yung nakita ko sa presentation nyo. But maybe in this bill, we can include the penalties for those who will do fraudulent behavior.
Kasi pag niyanakaw po natin pera na dapat napupunta sa mga kabataan, parang ibang level po yun ng kasamaan. So maybe we can recommend in our committee report, in our version, a separate penalty for those who are defrauding government and using this voucher system. Nagtuusap ang senador nga suportahan sa iyang mga kauban sa Senado ang maong lakang nga usa ka tato nga mensahe nga ang pampublikong pundo sa edukasyon dili angayang kawkawon. Randy Gurion, CCTN News. Department of Agriculture mutabang ngadto sa mga labing kabos nga local government units dinhi sa nasod. Buot nilang palambuon ang sektor sa pag-uma ug panagat aron dili na magkalisod pa ang pagbaton og igong supply sa mga agriculture products. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Buot nga mamuhunan ang Department of Agriculture ngadto sa mga kabus nga local government units sa managlaing bahin sa nasod. Gipatapok nila ang pipila ka mga LGUs pinagi sa gihimong Municipal Agri-Fishery Investment Forum nga gihimo sa Dakbayan sa Sugbo. Sud sa tulo ka adlaw gipakita sa mga dinapit nga speakers ug kadagkuan sa DA ang mga programa sa gobyerno ug kahimtang sa matag industriya ubo sa agriculture sector. Sumapa ni Undersecretary Asis Perez sa DA nga daghang mga LGUs ang niabot og labaw pa sa 35% nga poverty incidence rate. Mong abagan nila ang kadtong mga LGUs aron mapalambo pa ang pagpananom o pagpanagat ingon man ang mga nanginabuhi niini. So kaya nakikita namin, halimbawa may mga lugar dapat siguro tingnan natin ano saan ba mababa yung protein intake, maglagay tayo doon ng additional investment on say itlog. Inay nga mag-import pa og daghang agriculture products gikan sa laing nasod, palambuon pa sa DA ang pagpang-uma ngadto sa mga lagyong dapit. Kay alang sa maong ahensya, mapaymuslan usab sa mga mag-uuma og mananagat ang pagpakusog pa sa produksyon sa mga lokal nilang produkto. Yung strategy is agreed strategy between us and the LGU. So ang mangyayari dyan, basically, kailangan pataasin natin ang produksyon at pataasin natin yung kita. Sa katapusang adlaw sa ilang forum, ipaambit mismo sa DA ang mga estratehiya nga mahimong mapaimuslan ngadto sa mga LGUs. Pinagi sa kapin 185 billion peso budget sa ahensya ning tuiga, maapod kini ngadto sa mga labing kabus nga munisipalidad pinagi sige pakusog nga agriculture production. Mong gitataw ni Asis nga dili kini ayuda apan usa kini kamatang sa government investment ngadto sa mga tabangonong dapit. At ngayong taong nito, mas mataas pa. This year, this is the highest budget that was given to the Department of Agriculture. Pero ang mahalaga, ang budget na ito ay makaabot doon sa mga priority areas na binabanggit natin. Ian Navarro, CCTN News. Baruganan sa mga kongresista, masuwayan pinagi sa impeachment complaint nga giduso batok ni Presidente Bongbong Marcos. Kini ang nahimong paghulagway ni kongresista Leila de Lima, ilabi na nga kadaghanan sa mga naa sa kongreso kaalyado sa presidente. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gihulagway ni House Deputy Minority Leader Leila de Lima nga masuwayan gyud ang baruganan sa mga kongresista tungod sa gidusong impeachment complaint batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakita ni Kongresista de Lima gikan sa Makabayang Liberal ML Party List nga mas politikal ang issue sa impeachment, inay nga lantawon ang iyahara nga legal nga aspeto. Apan adunay legal procedures nga angayang sundon sa mga magbabalaod. Sumapa ni De Lima nga masuwayan ang mga sakop sa supermajority sa Kongreso diin kadaghanan kanila mga kaalyado sa kasamtangang administrasyon. Apan ang hagit nga napaglantawan ni De Lima kung makahimo ba og impluwensya ang presidente ngadto sa mga sakop sa Kongreso karong ipalabang na kini sa Justice Committee level. Ning simanahalang giduso ni Attorney Andre De Jesus ang impeachment complaint tungod sa gingong pagbudhi sa pagsalig sa katawhan o kalapasan sa konstitusyon nga giingong gihimo ni Marcos Jr. o giendorso kini ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Daan ang gitataw sa abogado nga dili siya maka-Marcos o maka-Duterte bisan pa man og matud pa puros mga news articles ang gihimong sumbanan sa mga ebidensya. Wala hinuon panumbalinga sa Malacañang ang unang impeachment complaint nga nasa presidente. Giyalagway ng daan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga mabasura ra kadugayan ng mga reklamo kay walay gihimong impeachable offense ang presidente.
Karong adlaw gituno na nga to sa buhatan sa House Speaker nga si Bogie D ang verified impeachment complaint batok ni Marcos Jr. Mato ni House Secretary General Cheloy Garafil nga pinasubay lang kini sa konstitusyon ang gihimo sa House Rules bahin sa impeachment. Ian Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency o Mandawi padayon sa pagpasaka og kaso batok sa mga malapasong driver. Sa miaging tuig moabot sa kapin 200 ka mga napasakaan og kasong kriminal. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa dato sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sa tuig 2024, moabot sa 488 ka traffic violations ang gi-file ngadto sa korte, diin 461 ka kaso ang nasettle o na-dismiss. Samtang miaging tuig, moabot sa 209 ka kaso ang giendorso ngadto sa prosecutor's office, diin sagad ang na-dismiss human makabayad ang driver sa violations. Samtang ang pipila ang nagpadayon pa ang kaso ug 11 ang naisyuhan og warrant of arrest. Karong tuig 2026, matud sa pangu sa buhatan nga magpadayon ang ilang pagpasaka og kaso, ilabi na sa mga motoristang adunay grabe og balik-balik ang kalapasan. Kay that's the only way to compel no sa ato ang mga traffic violators nga una dili na mo usab nya ikaduha is mo settle gid sila sa ilahang kanang salaod ba nga nahimo. Kay kung wala ta himuon ana mugara raman ni sila. Sa proseso, ang Traffic Department gihatagan og 2 ka buwan aron maka-file og kaso og sud niini. Gihatagan usab sa team ang mga violators og 7 ka adlaw nga grace period aron makabayad sa ilang mga violations. Kung makabayad ang driver samtang giproseso ang kaso, ipasa kini sa korte aron ma-dismiss o ma-pull out og malikayan ang pag-issue og warrant of arrest. Sa higayon nga makabayad na, automatic nga mawagtang ang record ngadto sa system sa team. Ma-dismiss kung nana sa kuan nga level or kanang ma-pull out na mo kay siyempre nibayad na. Kay dili man nato likayan man nato no nga kana ganing na nakabayad na pero na kuanan gyapon malutsan gyapon kuan mo na itong likayan nga dili na mahitabo diri no sa Mandawi. Giawhag ang mga driver nga mutuman sa lagda sa trapiko sa Mandawi ug kung makalapas man mobayad gilayon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipahimangnuan sa Toledo City Government ang ilang mga residente nga magbantay sa mga peking nga kwarta. Gipahibaw sa ilang Public Information Office nga gigamit ang mga peking kwarta isip bayad sa Treasury atol sa Business One-Stop Shop nila. Mao nga gidasig nila ang katawhan nga magmatngon sa mga nigamit og peking kwarta o gigamit sa mga transaksyon. Kasong kriminal ubos sa Revised Penal Code ang atubangon ngadto sa mga masakpang nigamit og nihimo og peking kwarta og silutan kini hangtod sa 20 ka tuig nga pagkapriso. Mosunod, lalaki nga hubog og nakagamit og shabu ng lugos og 5 anyos nga batang babay na sakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. That portion was brought to you by Grab and Move It. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious.
love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Cebu City. The SM Seaside showroom, second floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Balik sa atong mga balita, duha ka mga pulis sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa drug test niadtong nilabay nga mga tuig gitaktak na sa serbisyo. Samtang niadtong Lunes usa ka gatos usab ka mga pulis gikan sa maong buhatan ang gipailawom sa drug test. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gitaktak na sa serbisyo ang duha ka mga pulis gikan sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa drug test. Ang usa nagpositibo niadto Oktubre tuig 2024,
Samtang ang usa nagpositibo niadtong Enero tuig 2025. Samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa tulo ka mga pulis nga nagpositibo gihapon sa drug test nga gipahigayon sa managlahing buwan sa tuig 2025. Tungod sa gidangatan sa duha ka mga pulis nga nagamit og illegal nga drogas, gipahimangnuan sa spokesperson sa LCPO nga si Police Captain Edsel Petesio ang kapulisan nga ampingan ang ilang mga trabaho ug maglikay sa illegal nga drogas. Ginaot ko nga ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing o una-una na ang atong serbisyo ampingan yun na to kay kini ato ning gibuhat para lang sa dili para sa atong kabalingon, di para sa atong pamilya o sa mga tao sa palibot nga makahatag ta og maayo. Subay sa mong balita, gipaubos sa drug test ang usa ka gatos ka mga pulis LCPO niadtong Lunes, Enero 19. Kini mo'y una nilang drug test ang gipahigayon sa tuig 2026. Kundiin 34 ka mga opisyal sa LCPO ang na-drug test ug 66 ang mga personnel nga nagranggo og Police Executive Master Sergeant ug Chief Master Sergeant. Sa pagkakaroon gihuwat pa sa mong buhatan ang resulta. Sigon pa ni Petesio, nga sa usa ka buwan kaduha sila magpahigayon og drug test. Tungod kay base sa mando sa National Headquarters, kinahanglang kaduha sa usa ka tuig ma-drug test ang matag personnel. Required ang atohang office man or ang LCPO na makakandakta og drug test out of 900 plus personnel at least twice a year every personnel. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nasakpan sa akto ang lalaki nga hubog og nagkagamit og shabu nga milugos sa 5 anyos nga batang babae sa usa sa mga sityo sa barangay Dulho, Fatima, Dakbayan sa Sugbo niadtong Domingo sa Kadlawon. Gibalhog sa Mambaling Police Station si alias Vincent, 43 anyos nga nagpuyo ra usab sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan nasuta nga mismo ang uyuan sa biktima mo'y nakaakto sa nitabo nga paglugos. Hinungdan nga nagpakitabang sa mga barangay tanod. Giangkon sa dinakpan nga siya nagtama atol sa hitabo og nahilabtan yun ang bata. Nangayo na og pasaylo si Vincent sa kabanay sa biktima apan pasakaan gayud kini og kasong pagpanglugos. Wakadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.